A Day in My Life nung pumunta kaming National Museum. Bali kalagitnaan to ng buwan ng July nung ginawa namin to. At ngayon ko lang siya naharap para i-upload. Pero bago kami nagpunta, kumain muna kami ng tanghalian. At pagkatapos, nagluto rin ako ng babaunin naming lasagna. Kaya ako may post na lasagna dati dahil ito ang binaon namin sa National Museum. At dahil nga sapat lang ang budget namin, kaya nagbaon na lang kami ng aming kakainin doon. Pagdating nga ng 3 o'clock, nandito na kami sa National Museum. Kaya lang naman kami napasyal dito dahil kailangan ni ate sa isang subject nila. At kasama na rin namin dito yung mga kaklase niya. Ayan sila. O diba? Bali pumarada pala kami sa likod ng National Museum of Fine Arts. At kaya naman kami naglalakad yan dahil papunta kami doon sa harap. Doon sa may flagpole mismo. At doon sa mga dinaanan namin ay mga nagtitinda na rin dito na street food. Yan. Kaya kung sakaling pupunta rin kayo dito ay may mga mabibilhan naman kayo dito sa labas. Pero syempre mas maganda na yung magbabaon kayo dahil mas tipid nga. Dahil kung isang pamilya kayo na pupunta rito talagang mapapagastos kayo kung walang baon. At dahil nga first time ko lang to pumunta kaya excited din ako. Gusto ko rin syempre makita yung sinasabi nilang National Museum. Kaya kami lahat na lang pumunta dahil free entrance naman daw dito. Bale itong pupuntahan namin National Museum of Fine Arts. Dito makikita yung mga obra maestra ni Amorsolo at iba pang national artist. At isa sa mga pinakagusto kong makita dito, yung obra maestra ni Juan Luna. Bago tayo pumasok, kailangan magpa-register muna dito. Kailangan kapag pumunta kayo dito ay may ID yung isa sa inyo. Dahil kailangan to for registration. Wala naman po itong babayaran, free entrance po ito. O diba nakapamasyal ka na, marami ka pang natutunan dito. Pagkatapos nga namin magpa-register, pwede na kaming pumasok. Grabe, nalula ako sa mga nakita ko dito na sa loob. At eto naman ang itsura ni Josephine Bracken. O diba, kilala nyo ba siya? Syempre, siya yung labi-dabi ni Jose Rizal. Ayan, ito makikita sa Fine Arts of National Museum. At dito talaga ako nabighani sa lahat. Grabe, hindi ko talaga inaasahan na ganito kalaki to. Ang laki-laki pala nitong ginuhit ni Juan Luna na espolyarium. Hindi ko inaasahan to na ganito kalaki, ganito kalapad at kataas. Grabe, no? Dahil nga sa libro sa Araling Panlipunan dati maliit. Kaya nagulat ako nung nakita ko na siya in person. O diba tao na ako. Alam nyo ba na ito na lang nakuhaan kong video dahil nga nagwatak-watak na kami dito sa loob. Hindi ko na alam kung saan sila nagpunta at nagkita-kita na lang kami bigla. Kaya kahit gusto ko man ipakita sa inyo yung mga obra maestra ni Fernando Amorsolo, hindi ko hawak yung cellphone ko dahil hawak yan ng anak kong lalaki at hindi ko na alam kung saan din na rin siya napadpad. Grabe, napakalawak at napakalaki talaga nitong National Museum na to. At yung isip mo talagang babalik ka sa mga pinag-aralan mo nung elementary at high school ka Kaya sa mga hindi pa nakakapunta, subukan nyo rin naman pasyalan to. Libre, walang bayad at may mga matututunan pa tayo ulit dito. At pagkatapos nga ng mga bata mag-ikot-ikot dyan, nagkita-kita na rin kami sa wakas. At lilipat kami dito sa may National Museum of Anthropology. Bali, magkakatabi lang naman to na pupuntahan nyo. Siyempre, bago kayo pumasok ulit sa loob, magpaparegister ulit kayo dito sa lobby. Kaya sabihin nyo sa mga kasama nyo na magdala ng ID, pero isa lang naman ang hahanapin for registration. At syempre, tatanungin din nila kung ilan tayo magkakasama. Pagkatapos, pwede nang pumasok. Sumasayaw. Sinuulo pa naman. At nandito yung hinahanap nila na pinapasearch ng kanilang teacher. Kaya pakinggan nyo tong explanation niya. Ito yung ano, yung may itong jar. Parang siyang ashes of jar. Na, dito nila, dito nila, Kompleto yung ano. dito inaano yung, dito inaano yung, di ba, mga bangkay. Dito naman kasi, kung sa manunggol jar, parang buong katawan nilalagay doon. Dito, parang ashes lang nilalagay dito. Tapos kaya may mukha. Yung may-ari na, ngayon yung namatay. Ano siya, parang iskon. Tapos, yun yung ano, yung takip. Ganyan nga kita. Makakapit na dito. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ko pa sanang magtagal dito para intindihin yung mga nakasulat dito kung ano yung mga yan. Pero yung nakalagay dito, yung sculptured of mga dead people, hindi ko alam yung history nito bakit sila nakalagay dyan lahat. Kaya i-search na lang sa Google kung gusto niyo pong malaman kung ano po yung mga nandyan. At may nakita pa sila na nahanap ulit nila. Anong tawag niyan? Dito tayo. Manunggol. Okay. Dun sa
mukha yung namatay yung takip niya. Mm. Yung sa top niya. Dito naman bangka para ano siya, safe travel. Pero mga namatay din ng mga ano dyan, lagay din ng mga patay. Ash Pero din. buto lang. Mga buto. Anong tawag dyan? Manunggol. May tomb rin. Anong pangalan nun? May tomb. Maitum? Maitum. Maitum? Ganun rin yun. Mas pinalaking version lang. Bali ash yung mga nandyan, no? Pero yan talaga yung tunay. Hindi. Ito ash. Ayun buto. Ayun, buto. Uy, picture kami nila. Okay. Before Christ to? Burial jar. Interesting talaga to pagka pumunta kayo dito. As in, marami kayo matututunan. At dito pala sa anthropology, dito nyo rin makikita yung mga lumang-lumang banga. Kahit basag-basag na siya, pero nabuo siya. At sobrang tagal na yung mga jar na yan. Nakita ko pa dito yung lumang yung lumang tapayan. Diligatan na lang nila yan eh. Ito, may ganito kami nun eh. Labangan? Kainan ng baboy. Labangan niya. Ayun. Uy, no touch daw. Ay. Uy, may halimaw sa banga. Uy, namatay floor ka. Cute na ito. Look. Gawa mo dyan. Nakapicturean kita dyan. Pagkatapos naman namin dito sa may anthropology, lilipat naman kami sa kabila, yung National Museum of History. Medyo may kalayuan tong national history kapag kagaling kang anthropology. Pero carry naman, kaya habang naglalakad kayo, mag-enjoy na lang muna kayo. Dahil pagdating naman dito sa labas, napakaganda. O, diba? Parang wala nga ako sa Manila yung oras na yan eh. Para bang nasa ibang lugar ka ako kasi ang linis-linis, walang basura, maayos, 'di ba? At medyo nga makulimlim na, nag-aadya ng umulan kaya binibilisan na rin namin ang paglakad din namin. Pagdating dito sa National History, same lang din naman ang process. Kukunin yung isa sa mga may ID sa inyo at kung ilan ulit kayo napapasok doon. Pagkatapos, pwede nang pumasok ulit at pwede nang mag-explore. Kaya pagdating naman dito sa history, medyo napagod na ako. Dahil nga sa lawak, nakakapagod siya talaga. Kaya kailangan kapag pumunta kayo rito, yung may mahaba pa yung oras. Dahil dumating kami dito hapon na, so medyo nagmamadali na nga kami. At parang may bagyo pa ulit nung araw na yan. Ito yung buong
isang linggo na walang pasok. Yung nagbabagyo noon. O, diba? So, hanggang dito na lang. Kung umabot po kayo sa part na to, maraming salamat. Napakahaba nitong mini vlog ko at ang dami ko pa sanang gustong ikwento sa inyo pero okay na to. At least may alam na kayo konti, 'di ba? Para sa mga hindi pa nakakaalam dito. Pumunta kayo dito dahil pampamilya to. Dalhin lahat ng mga bata para malaman nila kung ano tong mga to. At nakaka-enjoy din kasi dahil kahit ako matanda na may natutunan pa ulit ako, 'di ba? Idagdag ko nga pala dito sa National History. Nandito yung isang picture ng tarsier at yung Philippine Eagle. Bale yung mga anak ko na lang ang naglibot-libot dyan. Kami ni Bossing nagantay na lang kami dito sa upuan at nagpicture-picture, di ba? Maraming salamat sa panonood. Huwag po kalimutan mag-follow kapag nandito na po kayo. Kapag natapos nyo to, say hi!